Kasama po natin ngayon ang ina ni Jolo Revilla, si Cavite Representative Lani Mercado. Hello, Lani, Joey. Hi, Joey. Magandang hapon sa inyo, sa lahat ng mga tagapanood ng Star Talk. Kamusta kayo? Alam mo naman si Lani, dating host din to ng Itbulaga. Okay, kumusta na si Jolo, Lani? He's improving. Natutuwa kami sa mga improvements ng kanyang kalagayan. This morning after his x-ray, chinek po yung bleeding sa chest niya. We were advised na pwede nang tanggalin yung chest tube na tinatawag na nilagay sa kanang chest niya. This evening, papasok siya sa OR ng mga 5 o'clock. At the same time, papasok siya sa OR ngayong hapon, 5 o'clock? Ngayong hapon. At tatahiin yung bullet wound, yung entry point ng bala sa right chest niya. Sa kalkula mo, kailan pwedeng lumabas si Jolo? Siguro in 2 days time, baka pwede na kaming pauwi na obserbahan din muna siya after 24 hours na tinanggal yung tube. So, more or less, hinay-hinay muna. Sinabihan siya ng doctor na to take a leave for 30 days kasi ang injury niya sa lungs. So, hindi pwede siyang ma-expose sa mga tao muna. So, dapat malayo siya sa infection. So, we'll take it one day at a time, Kuya Jody. Okay. Nandito si Lolit, ang kaibigan mo. Anong manager namin? Lani? Ano ngayon? Kumusta na si Jolo? Anong may papaya mo sa kanya? Anong message mo sa kanya? Well, sa aking anak, basta take it easy. Basta kailangan maging malakas tayo, palakas ka. Kasi marami pa tayong susuong mga pagsubok at pakikipaglaban sa buhay. Nagpapasalamat din nga pala si Jolo at ang buong pamilya namin sa mga taong nanalangin during his stay since this happened a week ago. Malaking bagay yung mga panalangin niyo sa kanya dahil yun ang sa tingin ko nagpalakas ng kalagayan niya. With God's intervention, nag-improve ang kanyang kalagayan. Kumusta naman si Jody at si Jolo? May nagsasabi kasi na may suliranin din itong dalawa. Ikaw na magsabi. Nandito naman si Jody at nakasubaybay kay Jolo. Naghahalinginan kami sa pag-alaga sa kanya. So I think they're okay. Wala namang problema sa kanilang dalawa. They support each other. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon na kailangan ni Jolo ng suporta at pagmamahal. Ito ang tapang nitong manager mo kanina, panay ganon, di ba? Pero ang gusto niyo tanongin sa'yo kanina, bakit ang bihira yung kasing ganda mo kasi na 7 na anak, maganda pa rin, pero napakatibay sa gitna ng mga pangyayaring ganito. Paano mo raw napapanatili ito? Nag-text ko nga si Nay the other day. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanya sa pagdalaw at pagsuporta sa amin. Pero tao lang naman ako. Iyak din naman ako. Hindi naman ako ganun katibay. Okay. Sino pa mga gusto mong pasalamatan, Lani? Of course, ang buong pamilya namin, lahat ng mga pastors na dumalaw dito sa amin, mga pare na nagdasal din para sa amin. And nagpapasalamat din po ako sa mga justices ng Sandigan. Kasi pinabait ng ombudsman dahil pinayagan po nilang dumalaw ang asawa ko. Dahil sa tingin ko, yun yung isa sa mga factors kaya lumakas si Jolo. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng members ng pamilya namin, mga itos ko, mga kapatid ko, lahat ng father-in-law ko na magsa-celebrate ng kanyang kaarawan bukas. Kahit na naka-wheelchair, dumalaw pa siya sa ICU kay Jolo. Kaya malaking bagay yung pagmamahal at suporta nila sa amin. Lalo na ngayon sa mga panahon na iba ang pagsubok at dago ko ng mga problema sa buhay namin. Thank you sa support at pagmamahal.